Ito po mga kapatid, at handa na po ba ang lahat? Kasi aatake daw yung Iran, within 24 hours. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral dito po sa book ng chapter 15 ng 2nd Kings. At patuloy pa rin po nating tinitignan yung mga kasaysayan, 'di ba, ng pagro-rule ng mga hari ng Israel at saka ng Judah. So hindi lang ito basta naisulat para sa kanilang history, para meron po silang babalik-balikan, 'di ba? Meron silang magiging information sa kung ano yung mga sino yung mga naging hari, 'di ba, ng Israel, ng Judah, or yung kanilang kasaysayan, kundi ito po ay inalaw, 'di ba, ng Panginoon na maging sa atin ay napapag-aralan po natin, 'di ba, yung mga kwento po na ito na kung saan ay isa lamang po yung talagang tinitignan natin, 'di ba? Every time na nag-study tayo sa banal na kasulatan, yun po yung walang ibang bida dito maliban sa Diyos, 'di ba, na kinikilala natin, maliban sa Diyos na pinag-aaralan natin, maliban kay Yahweh, 'di ba, na siyang nagpapakilala sa atin at sinasamba natin. So kung papaano nag-work itong si Yahweh, kung papaano siya nag-display, 'di ba, ng kanyang power, ng kanyang grace, 'di ba, ng kanyang mercy, yun po yung lagi nating tinitignan. Kaya napaka-exciting lang talaga, 'di ba, yung mag-aral sa salita po ng Panginoon, kasi ipinapakilala ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng mga kwento ng mga tao na ito, 'di ba, na wala namang ipinagkaiba sa atin, walang po pwedeng maipagmalaki maliban sa mga kasalanan, 'di ba, na nagawa po nila or nagawa, 'di ba, ng tao. Yun lang yung pwedeng ipagmalaki lang talaga ng tao Wala namang po pwedeng wala siyang po pwedeng ipagmalaki 'di ba? Sa Panginoon, no, wala talaga siyang po pwedeng presenta, kasi kung kayamanan kanya lahat 'di ba? Ang Lord ang nagmamay-ari ng lahat. Wala lang talaga tayong po pwedeng maipagmalaki, 'di ba, sa Panginoon. And sad to say that people are yung alam mo yan, yung ipinagmamalaki nila sa Diyos ay yung kanilang pagsalansang 'di ba, yung kanilang hindi pagsunod sa Panginoon. And as we go on sa ating pag-aaral dito po sa mga kwento po ng mga hari, makikita po natin yung buhay po nila na may iilan, 'di ba, sa kanila, especially sa Southern Kingdom, yung kingdom po ng Judah, ay may mga mabubuti, 'di ba, na mga hari. Pero dito po sa kingdom ng Israel, na kung saan nandun po yung 10 tribes, wala ni isa, 'di ba, na talagang naging mabuting hari. Yung talagang sasabihin na sumunod, 'di ba, sa Panginoon. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, mga kapatid, mali po yung kanilang foundation, 'di ba? Mali yung kanilang beginning. 'Di ba, nagrebelde sila sa Diyos sa simula pa, 'di ba, ng pagtatatag ng kingdom na ito ng Israel. Kumbaga grabe yung display ng Diyos ng kanyang mercy, display ng Diyos ng kanyang grace, 'di ba, sa kanila. Pero hindi nila ito nakita, 'di ba? Hindi nila ito pinangalagaan, hindi nila sinunod, 'di ba, yung nais ng Diyos. So anong pagkakaiba ng mga tao sa kapanahunan po na ito? Ganun pa rin naman siya,
'Di ba? Marami pa rin yung hindi tumatanggap at sumusunod sa Panginoon. So it's the same kwento. Hindi natin po pwedeng sabihin na kasi mga ano na yun, kwento ng mga ano na yun, mga ilang daan na yung nakakaraan. Yung way of living ng tao, 'di ba, ay parehas pa rin whether na susunod siya sa Panginoon or whether 'di ba na hindi siya susunod sa Lord. Madalas nating marinig ito, 'di ba, sa mga bata na nung panahon nyo, 'di ba? Kayo yun noon. Pero kung titignan natin, dalawa lang talaga yung nangyayari, 'di ba, sa buhay ng tao in every generation. Yun po yung whether na sumuway sa Panginoon or whether na sumunod sa Lord. So tignan natin ulit itong chapter 15 ng 2 Kings. At ito ay nakasulat din sa 2 Chronicles 26:1 to 23. Sabi dito, nang ika-27 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, pare-parehas kasi yung kanilang mga pangalan, parang sa kapanahunan din natin ngayon, no? Ilang tao yung may pangalan dito na Miriam, ilan yung may pangalan na Abraham, na Sarah, 'di ba, yung mga ganon. Ilan yung pare-parehas, 'di ba, yung kanila pong mga pangalan, no? Kasi madalas kapag may mga namamatay, 'di ba, sa kanila, ipinapangalan nila yung pangalan ng namatay doon sa susunod, 'di ba, na henerasyon nila or doon sa isisilang. Ganun po yung nila doon, ganun yung nakagawian nila or nakaugalian nila, 'di ba, nung araw. At maganda 'yon kasi hindi nawawala yung 'di ba? Hindi nawawala yung kwento, yung kasaysayan, 'di ba, ng kanilang pamilya, no? So I don't know kung sa atin pong mga families ay may mga ganun din po, 'di ba, na ipinangalan yung pangalan ng lolo, no? Sa amin may ganun, no? Yung pangalan ng lolo namin ipinangalan sa isa sa mga pamangkin namin. Tapos yung pangalan ng tatay ng lolo namin ipinangalan din sa isang pinsan namin. So lagi naming yon na naaalala yon, hindi nawawala yon, na kahit hindi namin kilala na yung mga taong nagdaan, pero dahil doon sa pangalan na yon, 'di ba, nare-remind kami kung saan kami nanggaling, no, or sino yung kanununuan namin. So maaring ganon, no, yung ginagawa po nila, kaya't makikita po natin, 'di ba, na na-preserve po yung mga salinlahi po nila, yung mga pangalan, 'di ba, ng kanilang mga kanununuan. Sabi dito, si Azarias na anak ni Amasiyas ay nagsimula ng maghari sa Juda. So itong si Azarias, sa 2 Chronicles 26, iba yung kanyang pangalan dito, no? Si Uzzias naman yung tawag sa kanya. So maaring dalawa po yung kanyang pangalan, no? Tinatawag siyang Azarias at tinatawag din siyang Uzzias, no? So sabi dito, 16 na taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 52 taon. So 16 years siya nag-start, no? At 52 years, no? Sa loob ng 52 taon siyang naghari. At 'di ba, sa mga naman, sa mga rulers ay may mga advisors naman sila, no? Lalong-lalo na sa mga kapanahunan po na ito ay ang mga pinaka-advisors nila ay yung mga yung mga priests, 'di ba, yung mga lingkod, 'di ba, ni Yahweh, yung mga prophets, 'di ba, yung mga priests. Madalas sila po yung mga kasama, 'di ba, ng
ng hari, pagdating doon po sa kanilang dedesisyon, kung sila po ay makikinig sa Panginoon, kasi theocracy, yung kanilang rule of dito, yung ruling nila, sa kapanahunan po na ito, walang ibang mas mataas, 'di ba, kundi ang Diyos, pero nakita po natin na ayaw po nila ng ganong klase ng gobyerno or yung ganong klase ng pamamalakad, kaya humingi po sila ng hari, di ba, na naalala natin. So sila ay nagro-rule na, di ba, sa pamamagitan po ng mga kings, pero may say pa rin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga prophets. So, yung form of government, 'di ba, kung talagang maiintindihan din po natin kung paano po ito lumalakad, 'di ba? Kung paano ito nagwo-work, hindi tayo talaga po pwedeng basta-basta na lang pumuna, 'di ba, sa ating mga namumuno, especially sa president, 'di ba, sa mga senator, sa mga congress, lalong-lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Kung titingnan mo, grabe yung kanilang, may mga ganun, may mga tao na grabe yung kanilang mga pagpuna, 'di ba, sa gobyerno po natin. Pero 'di ba, sa political science, kung may mga may mga subjects po tayo na ganun, hindi lahat ay po pwedeng gawin, 'di ba, ng presidente natin, sapagkat 'di ba, may 3 sangay ng gobyerno meron tayo. 'Di ba? Yung alam mo 'yun, yung hindi ka basta-basta, hindi, kahit sa mga batas, 'di ba? Hindi basta-basta yan na dapat ganito yung gagawin, tapos yun na yung kaagad na nagagawin. 'Di ba, makikita natin na yung pamamaraan ng batas natin ay gagawa sila sa kongreso, 'di ba, ng mga batas. Tatalakayin nila yon ng ilang beses na mga session, at pag na-approvean doon sa Congress, itataas siya sa Senate, 'di ba? At pag-uusapan na naman doon sa Senate. At kung ma-approve doon sa Senate, saka yun aakyat, 'di ba, sa ating presidente, at siya po yung magdedesisyon kung pipirmahan niya yun o hindi, bago yun maisa batas. At maging doon sa mga pagdedesisyon, hindi lang siya yung nagdedesisyon. Marami pong mga advisors, 'di ba, yung ating presidente. Pero grabe lang yung pagpuna, 'di ba, ng mga tao na minsan ay hindi nila nauunawaan, 'di ba, kung paano tumatakbo yung ating government. Pero tayo na mga mananampalataya, 'di ba, lagi, kahit sino po yung nandyan at itinayo, 'di ba, ng Panginoon, ang gagawin po natin, ang responsibility po natin is to pray for those people. 'Di ba? Hindi man natin sila ka-aliado, or hindi man tayo hindi man tayo sang-ayon, 'di ba, sa kanila, pero patuloy pa rin po natin silang ipapanalangin, at hindi po tayo namumuna, 'di ba, ng mga yung kanila pong mga ginagawa, sapagkat alam po natin, 'di ba, na ang lahat ng mga nangyayari ay pinagdidesisyonan yan ng napakaraming mga tao. 'Di ba? Kung paano po sila mag-work sa politics ay hindi po natin alam, pero tayong mga mananampalataya, we have the responsibility, 'di ba, to always pray for them, no? To always pray for them. Napakarami pong mga religious leaders, 'di ba, yung mga advisors ng mga namumuno natin, no? I don't know sa mga lower na mga position, sa mga kapitan parang wala naman, 'di ba, sa mayor I don't know din, pero sa presidency, 'di ba, sa taas ay may mga advisors, yung presidente po natin. So dito, napakapalad po ng mga hari, sapagkat ang kanilang alam mo yun, yung advisor nila, yung nagsasabi ng patungkol sa Diyos, 'di ba, yung mga prophets, no? Yung mga prophets, yung mga lingkod niya, yung mga priests ay may mga
may mga final say, 'di ba, na dapat po sana nilang pakinggan, pero ang nangyayari, 'di ba, hindi po nila ito sinusunod, no? Hindi ito bago maging sa kapanahunan po natin ngayon, no? So sabi dito, ipinapakilala siya sa atin itong hari na ito ng Juda, at sabi dito, ang kanyang ina ay si Jecolias, Jecolias na taga Jerusalem, no? So talagang tubong Jerusalem, ano sila. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Sino itong naging kalugod-lugod kay Yahweh? Itong si Asarias, ano? Itong si Asarias o si Uzias. No, naging kalugod-lugod daw siya kay Yahweh. Ano ba yung kanyang ginawa? Sapagkat sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Amasiyas. So, makikita po natin, malaki po yung influence talaga, 'di ba, ng mga magulang ano sa kanila pong mga anak. Kasi great imitator, 'di ba, yung mga bata, kung ano po yung kanilang nakikita, madalas 'yan po yung kanilang sinusunod. Ano, hindi yung sinasabi, kundi kung ano po yung kanilang nakikita. Pero pagdating po doon po sa sa pagpapatuloy po nila, 'di ba, sa kanila pong buhay, meron din po silang mga choices, whether tutularan ka, susundin ka na sumusunod sa Panginoon, or magdi-disobey sila. So napakaraming mga ganyan sa mga king of Israel, 'di ba, na hindi po sila sumunod sa Panginoon. At itong si Asarias, sumunod siya doon sa ama niyang si Amasiyas, no? So perfect ba yung kanyang pagsunod? Nakakatuwa sa Panginoon, 'di ba? Kasi ina-identify niya kung sino yung mga nakalulugod, 'di ba, sa kanya. Pero merong hari dito sa kwento ng mga kings na makikita po natin na walang word na gayon man, 'di ba, yung mga ganon, or naging kalugod-lugod siya sa Diyos, subalit, 'di ba, may susunod na word, may ganon na mapapag-aralan po natin yan as we go on. Pero itong si Asarias, sabi dito sa verse 4, gayon man, hindi niya ipinagiba. So, hindi rin perfect, 'di ba, yung kanyang pagsunod sa Panginoon, sapagkat meron pa ring negative, 'di ba, na po pwedeng sabi sa kanya, sapagkat ito yung hindi niya ipinagawa, no? Hindi niya ginawa, yung hindi niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. Kung susunod ka na rin lang, 'di ba? Maganda yung sumunod na talaga ng ng maayos. Kung susunod din lang, 'di ba? Dapat sumunod na siya, 'di ba, kung ano yung talagang nais, 'di ba, ng Panginoon. Pero may mga ganong instances, 'di ba, sa buhay ng mga politicians, sa buhay ng mga leaders, na kasi kung anuhin mo to, kung ipapagiba mo ito, marami yung taong mga hindi mananampalataya na magagalit sa iyo. 'Di ba? Kasi ito yung kanilang sinasamba, dito yung lugar na talagang very dear, 'di ba, sa kanila. Tapos ipapagiba niya, tapos ipapasara niya, 'di ba? Kaya nakikipag-compromise minsan yung mga namumuno, sapagkat ayaw nilang mawala, 'di ba, yung devotion ng mga tao, 'di ba, sa kanila. So naging kalugod-lugod man itong si Asarias, no, sa Panginoon, sapagkat sabi dito, binigyang diin sa atin kung bakit siya naging kalugod-lugod, sapagkat sumunod siya sa halimbawa, yung example, 'di ba, ng kanyang tatay. So ilang beses din po tayong nakarinig, 'di ba, na hindi nila ipinapagiba, 'di ba, yung mga sambahan sa burol. Kasi pag hindi mo ipinagiba yon, magpapatuloy yung mga tao, 'di ba, sa kanilang pagsamba. Kaya maganda talaga na kapag sumunod sa Lord, tanggalin na yung lahat,
'di ba? Tanggalin na, pero napakahirap 'yun mga kapatid na gawin. Kasi kahit doon sa bahay namin, 'di ba? May mga ano doon may mga idols doon. Alam naman natin na powerless, 'di ba, yung mga idols, no? May mga wala nang ulo doon pero ayaw ipatapon, no? Sabi ko, kung ako lang yung nandoon, 'di ba? Talagang buti nga ano na yun konti na lang yun parang parang I think it's dalawa na lang, no? Parang dalawa na lang yun. Dati ang dami-dami nun, no? Pero ewan ko kung nasaan na, nagkasira-sira na siguro yung mga iba. At kung mawawala yun, automatic, di ba, kung masisira yun, so automatic wala nang papalit pa, di ba, doon. Kahit ano man yung sabihin mo, mas mas dominant, di ba? Kasi yun yung kanilang pinaniniwalaan, di ba? Yung kanilang pinaniniwalaan, pero lagi po nating binabanggit na powerless yun. Wala yung kayang gawin. Natanggal nga yung ulo niya, hindi niya maibalik Di ba? Nasira nga yung kamay niya, hindi niya yun maayos, di ba? Napaka powerless, di ba, ng mga Diyos-Diyosan. At kung hindi mo tatanggalin doon, di ba? Patuloy pa rin sila sa pag-worship, no? Kapag may mga occasion, nagsisindi pa rin sila, 'di ba, ng mga kandila. Sino yung uutusan mo na magtanggal ng mga 'yon, 'di ba? Kasi wala naman, 'di ba? Kaya sa ipinagpapasa Diyos na lang natin, 'di ba, yung lahat, no? Sabi dito, anong ginagawa ng mga tao na 'yon? Sabi dito, nagdadala sila, 'di ba, ng mga handog, at nagsusunog sila, 'di ba, ng mga insenso, no? Pinarusahan siya ni Yahweh. Pinarusahan siya ni Yahweh. Laging ganun na makikita po natin, 'di ba? Kapag hindi 100% yung pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, meron talagang consequences, 'di ba, yung mga yung mga disobedience sa Lord, no? Dito kay Yahweh. Sabi dito, pinarusahan siya ni Yahweh, at anong parusa? At nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong hanggang mamatay. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, di ba, na sayang naman may opportunity ka na sumunod, di ba, ng maayos, sumunod ng straight, tapos paketsi-ketsi ka pa, di ba, hindi mo binibigay yung lahat kasi nagpa-part-time ka pa, di ba, sa mundo. May consequence yun, di ba, yung pagpa-part-time sa mundo, no? At itong hari po na ito, binabanggit na, hari siya, ba't siya pinarusahan? Ganun may disobedience siya, di ba, sa Panginoon, nagkaroon siya ng sakit, at yung sakit na yon, 'di ba, na parang ketong, yun na yung naging sakit niya, 'di ba, hanggang sa siya ay mamatay. Hanggang sa siya ay mamatay, no? Sabi dito, tumira siyang mag-isa dahil nga parang may ketong siya, no? Yung sakit sa balat, at alam po naman po natin na sineseparate, 'di ba, yung mga taong may mga ganitong klase ng karamdaman, sapagkat kung hindi, 'di ba, makakahawa po sila sa kanilang mga kasama. Tumira siyang mag-isa. Nakakalungkot naman 'to, 'di ba? Tumira siyang mag-isa sa isang bahay, samantalang ang anak niyang si Jotam ang namamahala sa kaharian. Kasi alam mo 'yun, kahit nasa sayo na yung lahat, 'di ba? Kapag sakit po yung pinag-uusapan, napakahirap ito, 'di ba, na sitwasyon. Lalong-lalo na yung sakit na na meron siya, 'di ba, nakakahawa. Sakit sa balat, syempre inano na 'yan. I-chinek na 'yan, 'di ba, ng mga bihasa, kasi hari ito I-chinek na 'yan, at wala nga talagang lunas, 'di ba, doon po sa kanyang karamdaman. Kasi sino yung pwedeng makalunas? Parusa niya yon, 'di ba, mula kay Yahweh, no? So dito makikita po natin na anuman yung gawin ni Yahweh, 'di ba, sa pag-i-execute ng kanyang judgment, walang ni isa man, kahit napaka-powerful na tao, 'di ba, sa mundo,
yung po pwedeng makahadlang nun, yung po pwedeng makagamot nun, 'di ba, kung hindi iaalaw ng Lord, 'di ba, yung kagalingan ng taong may karamdaman, no? Kaya minsan nagpe-pray tayo, Lord, pagalingin niyo po siya, 'di ba, may mga ganon. Hindi pinagaling eh. Lord, buhayin niyo po siya. Minsan may mga ganon, 'di ba, na hindi naman nabuhay, 'di ba? May mga ganon kasi ang Lord, hawak po niya, 'di ba, yung lahat. Hawak niya yung final decision. Hawak niya yung final say, 'di ba? Pero hindi naman nangangahulugan nito, 'di ba, na hindi na tayo magtitiwala at hindi na tayo gagawa kasi si Lord naman pala yung final say or final word, 'di ba, ng lahat. Ang sa atin lang, mga kapatid, 'di ba, ay magtiwala, 'di ba, sa Panginoon, na kung ano man yung kanyang ginagawa, ano man yung naisin po niya, 'di ba? Ito I still believe in Jeremiah 29:11, 'di ba? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, 'di ba, and a future. So napakabuti, 'di ba, na magtiwala palagi sa Panginoon. Kung susunod na rin lang, 'di ba, sumunod na ng tama at sumunod na ng maayos. Ang iba pang ginawa ni Azarias, sabi dito, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Kasaysayan ng mga hari ng Juda. Wala tayong dun, no? Wala tayong accounts. Wala tayong book nun. Hindi ito na i-allow, 'di ba, na magkaroon tayo or mabasa po natin. 'Di ba, kung may mga naisulat man, 'di ba? Nasaan yung libro na ito? 'Di ba? Nasaan yung kasaysayan, 'di ba, na ito ng lahat ng kanila pong mga ginawa, lahat ng kanilang mga alam mo 'yon, yung anong mga nangyari, 'di ba, sa mga kings na ito. Pero yung kung ano po yung inalaw sa atin, 'di ba, na malaman po natin is enough for us to know kung paano po kumilos, 'di ba, ang Diyos sa kwento ng mga tao na atin pong pinag-aaralan. Nang mamatay si Azarias, sabi dito, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari. Sino ba sa inyo yung nakaranas na magkaroon ng kapangyarihan, 'di ba? Politically, no? Yung naging naging kapitan or naging konsyal, 'di ba, yung mga ganon, naging SK chairman, no? May mga katungkulan, ito hari, ito, mga kapatid. So that means to say, ito yung pinakamataas, 'di ba, na position sa land na kinaroroonan nila sa kapanahunan na ito. Marami siyang pwedeng gawin, no? Marami siyang mga nagbabantay sa kanya, maraming mga utusan, 'di ba? Maraming mga alipin, no? Karangyaan, 'di ba, ng kanyang sambahayan, ay nandyan lahat, yung mga benepisyo. Pero isa lang yung makikita po natin dito pagdating sa buhay, 'di ba? Walang po pwedeng mag-extend, 'di ba? Kahit ano pa yung katungkulan mo, 'di ba? Ano man yung sitwasyon mo, 'di ba? Ano man yung sinasabi mo sa buhay, hindi po pwedeng i-extend, 'di ba, yung buhay. Ang Lord lang talaga yung nag-i-extend, 'di ba? Or nagbibigay ng buhay, 'di ba, sa bawat tao, 'di ba, na nilalang, no? Verse 8, sabi ito, nang ika-38 taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, si Zacarias na anak ni Jeroboam, ito na naman, Jeroboam, ay naging hari ng Israel. So kanina tinitignan natin yung Juda, ngayon naman ay itong Israel, no? Naghari siya sa Samaria ng 6 na buwan. Compare dito kay Azarias na 52 years, itong si Zacarias, hindi ito yung yung Zacarias na priest, no? Sabi dito, 6 months lang naghari siya ng 6 na buwan, no? Dito sa Israel may 'di ba, may 2
2 years. 2 years ba? Si Lapid, or hindi siya inabuo. 1 year lang yata eh. I'm not sure, no? Kasi nga doon sa mga alya-alyansa nila, 'di ba? Kapag hindi ka nakabuo ng ilang seats, 'di ba, sa Knesset, hindi mo po pwedeng ipagpatuloy, 'di ba, yung pagro-rule, no? Kaya nagkaroon ulit ng panibagong election, no? So ito, 6 months. 6 months lang siya. Naghari siya sa Samaria ng 6 na buwan. Bakit? Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, tulad ng kanyang mga ninuno. Nagpakasama rin siyang tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat. Lagi natin itong nakikita, 'di ba, sa mga hari ng Samaria, na nakadikit sa kanila yung lagi silang inihahalin tulad dito po kay Jeroboam, 'di ba, na anak ni Nebat. No, si Jeroboam, kasi maraming mga Jeroboam nga, 'di ba? Pero itong Jeroboam na lagi na lang ini-example sa atin pagdating sa mga namuno, 'di ba, sa Israel. Ito yung kauna-unahan, 'di ba, na nagtatag ng sarili niyang relihiyon, 'di ba, ng sarili niyang pagsamba. Siya yung humiwalay, siya yung humiwalay, 'di ba, sa Juda. Nagtatag siya, 'di ba, ng sarili po niyang kingdom, ginawang pinaka city, 'di ba, yung Samaria, 'di ba, pinaka sentro, 'di ba, ng kanyang ruling, 'di ba, yung Samaria. So laging kinakabit sa atin, 'di ba, sa ating pag-aaral, na pag nakikita po natin yung Israel, laging siya yung example, 'di ba? Alam mo yun, laging siya yung idol ng mga masasamang mga hari, no, na nagpakasama talaga sila sa kanilang paglilingkod, no. Kung merong mang tutularan, itong si Jeroboam na anak ni Nebat, 'di ba, yung kanilang tinutularan, at hindi yun nawawala sa Panginoon. Ilang mga panahon na ito, 'di ba, yung nagdaan, pero hindi nawawala yun sa Lord. Hindi yun nililimot ng Panginoon, 'di ba? Hindi yun nawawala sa kanya, na maring sasabihin, ang tagal-tagal ng panahon na, noon pa yan, ilang panahon na, 'di ba, yung ilang generation na yung nagdaan, pero laging ibinabalik-balik sa kanila ng Panginoon. At maging sa atin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, na yung mga masasamang hari, wala silang ibang tinularan kung hindi itong si Jeroboam, 'di ba, na anak ni Nebat, no? Ilang taon na, 'di ba, yung nakaraan na namatay na itong si Jeroboam. Pero yung laging ipinapaalala, laging ibinabalik, laging ipinapakita, 'di ba, ng Diyos sa mga sumusunod na mga generation, na yung mga masasamang haring tinularan nila, 'di ba, itong si Jeroboam na anak ni Nebat. Ang sakit-sakit naman nun, 'di ba, na ma-identify ka na nga, pero na-identify pa rin siya doon sa kanyang disobedience, 'di ba, sa Panginoon. Kung tayo po ang mawala, 'di ba, mga kapatid? Ano naman kaya yung legacy natin? Ano yung masasabi natin? Si Meds, 'di ba, yung mga ganyan, si Lorna, si Nimpa, yung mga ganyan, si Ems, 'di ba? Sumunod siya talaga sa Panginoon. Nakita ko yung kanilang pagpapagal, 'di ba, sa pagsunod sa Panginoon. Bunga ito ng tinanggap na pananampalataya ng aming lola, 'di ba, na si Irene, 'di ba? Parang ang sarap nun, 'di ba, na parang si Timothy na na-identify, 'di ba, yung pagpapagal ng kanyang lola at ng kanyang nanay. No, so nakaka-encourage po 'yon, 'di ba? Para sa bawat isa po sa atin, na ayusin natin yung ating paglakad, 'di ba, sa Panginoon. Mahirap siya, pero alam mo 'yon, sa buhay naman ng mga taong ito nagtiwala sa Panginoon, hindi
kahit kailan hindi naman naging madali sa kanila yung pagsunod sa Panginoon. 'Di ba? Sa mga pinagdaanan nila, wala pa yata sa kalingkingan yung mga pinagdaanan natin. 'Di ba, sa paglilingkod sa Diyos at sa pagsunod sa Panginoon. Sino ba yung magsasabi na madali lang sumunod sa Lord? 'Di ba? Kasi sa pagsunod sa Panginoon, sakripisyo 'yan eh. 'Di ba? You will put a lot of sacrifices, a lot of pagod. 'Di ba? Yung willing ka talaga na ipaggamit yung buhay mo kahit pagod ka na, kahit puyat ka na, pagdating sa ministry, kahit may kakulangan ka, 'di ba? Pagdating sa ministry, you are always available, 'di ba? Kasi sakripisyo yung paglilingkod. Kapag hindi paglilingkod ang itatawag natin, 'di ba, sa paglilingkod na walang sakripisyo, 'di ba? Sakripisyo yung paglilingkod sa Lord. Sino sa kanila ang sumunod sa Panginoon? Yung mga talagang sumunod sa Lord, ang maayos yung buhay, 'di ba? Yung magaan yung kanilang pagsunod. 'Di ba? Yung walang persecution, yung walang problema, 'di ba? Yung walang kahirapan. Wala tayong makita, mga kapatid. Si David nga, grabe yung kanyang mga pinagdaanan. 'Di ba? Yung mga totoong mga sumunod, mapapag-aralan natin yung buhay ni Haring Ezekias, isa sa mga kahanga-hanga at katangi-tanging naging hari ng Juda, na po pwede mo talaga lang tularan, 'di ba? Pwede nating tularan, no? So hindi tayo na-shock kapag may mga persecutions na dumadating, 'di ba? May mga problema. Kasi parte po 'yan. 'Di ba? Parte 'yan ng ating pagsunod, 'di ba? Doon kasi makikita kung how much sacrifices are you willing to give, 'di ba? Kapag may mga ganong instances, 'di ba, na na-encounter natin sa ating pagsunod sa Lord. At sabi dito, ano bang ginawa nitong si Jeroboam? Nagbulid siya, 'di ba, sa mga tao sa Israel para magkasala. Siya yung naging dahilan ng kanilang pagkakasala, 'di ba? Sa si Salom, sabi dito, na anak ni Jabez, ay nakipagsabuatan laban kay Zacarias. Pinatay niya ito sa Iblem at siya ang pumalit bilang hari. Kaya pala 6 months lang siya, sapagkat minurder siya, ano? Alam mo yun, yung merong pumatay, 'di ba, sa kanya, no? Merong pumatay sa kanya. Yung buhay na ito, 'di ba, hindi lang talaga siya promised. Hindi promised ang tomorrow, 'di ba, para sa buhay na ito. We really don't know kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Lalo na sa kapanahunan na ito, mga kapatid, dito sa Israel, 'di ba? Lumilipad na yung mga sumasabog. Alam mo 'yon, yung may mga program na, 'di ba, yung mga sumasabog, no? May mga GPS na sila. May mga destinations, 'di ba, yung mga drones nila, 'di ba, na may mga pampasabog, no? Hindi promised ang tomorrow What is promised, na kapag tayo po ay sumunod sa Lord, 'di ba? Alam po natin kung saan po yung ating destination, no? Hindi man promised yung meron dito sa mundo, 'di ba? Kasi ang promise naman ay alam mo yun, yung promise ng God, 'di ba, na pag-iingat, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, ay yung maging matagumpay tayo, 'di ba, sa paglakad natin, 'di ba, sa buhay na ito, sa buhay man, 'di ba, o sa kamatayan, no? Sa buhay man o sa kamatayan. Ang mga ginawa ni Zacarias, verse 11, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Wala tayong nun, no? Wala tayong libro nun. Ang ganda sana na meron po tayong yung kwento, 'di ba, ng kasaysayan, 'di ba, ng isa-isa, itong si Azarias, ano bang ginawa niya for the period of 6 years, itong si Azarias for 52 years,
Di ba kasi nakatala lahat yun eh, yung mga ginagawa nila. Katulad sa kapanahonan po natin ngayon, lahat ng mga ginagawa ng Prime Minister ay sinusulat. Pati yung mga ginagawa, di ba, ng ating presidente. Kahit yung mga bumibisita sa kanila, di ba, ay nakatala po yun lahat, no? At sabi dito, natupad ang pangako ni Yahweh kay Jehu nang sabihin niya, ang anak mo hanggang sa ika-4 na salinlahi ang maghahari sa Israel. Lahat ay lahat ng sasabihin ni Yahweh, 'di ba, ay mangyayari. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Asarias sa Juda, ika-39, 52 siya nag-rule. Si Salom naman, na anak ni Jabez, ang naging hari ng Israel. Kasi nga 'di ba, pinatay niya itong si Zacarias, kaya siya yung nag-rule, 'di ba, dito sa Israel, no? Si ano naman yung kanyang gagawin? Susunod, sabi nga walang mabuti, 'di ba, na naging hari ang Israel. Sabi dito, siya ay naghari sa Samaria ng ilang buwan? 1 buwan lamang. Oh, grabe naman. Kung ikaw ay magro-rule bilang king, di ba? Ang titignan mo ay yung pang madamihang panahon, di ba, kasi ingatan mo yung ingatan mo yung posisyon mo, di ba? Patatatagin mo yung iyong kingdom, di ba? Pero wala. 1 month lang siya, di ba, na naghari. Sino? Si Salom, no? Si Salom, 1 month lang siya na nag-rule sa Israel. Mula sa Tirsa, anong nangyari sa kanya? Mula sa Tirsa, dumating si Menahem na anak ni Gadi at sinalakay ang Samaria. Pinatay niya si Salom at siya ang pumalit bilang hari. So kung magulo ang politika natin sa kapanahunan na ito, mas magulo sa kapanahunan nilang patayan talaga to, no? Patayan talaga yung ginagawa nila dahil doon sa position. Gusto nilang maging hari. Gusto nilang maging hari. Yung interview ni Vico, yung nakita ko, 'di ba? Napakaganda lang ng niya, 'di ba, ng pananaw niya pagdating sa paglilingkod, 'di ba? Pagdating sa politika, or doon sa paglilingkod, 'di ba, sa bayan, no? So maraming mga gustong maging ruler, 'di ba? May capability sila, 'di ba? May kakayanan, 'di ba? May kakayanan. Ang problema lang ay nakakain sila madalas, 'di ba, ng sistema. Hindi po pwede kasing alam mo 'yun, may skill ka, 'di ba, may katalinuhan ka, ay marami namang mga tatalino na umaabuso, 'di ba, sa mga tao or yung kanilang mga nasasakupan, no? So kung hindi pa po ninyo yun napanood, maganda yung mga binabanggit po doon, no? Kahit naman ang pinipinpoint doon ay pagdating sa business, pero may makukuha pa rin tayo, 'di ba, na magagandang bagay sa isang ruler na ang kanyang pagkatawag talaga ay paglilingkod, at yung tao po na ito ay lumaki, 'di ba, ayon doon sa turo, 'di ba, na itinuro sa kanya, 'di ba, ng kanyang ina, no? Sabi dito, ang iba pang ginawa ni Salom, so pinatay din siya, pinatay niya yung hari, pinatay din siya, ganun lang 'yon, no? Ang iba pang ginawa ni Salom, pati ang pakikipagsabuatan niya laban kay Zacarias, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Mula sa Tirsa patungong Samaria, winasak ni Menahem ang Tapua sapagkat ayaw nilang sumuko sa kanya. Wala siyang pinatawad at ipinabiyak niya pati ang tiyan ng mga buntis. Walang awa, di ba? Walang awa yun. Papabiyak mo yung tiyan ng mga buntis, no? Grabe lang yun. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Asarias sa Juda, so 39, di ba? 39 years ng paghahari niya sa Juda,
nagpalit na naman ng hari itong Israel kasi nga nagpapatayan sila doon, no? Sabi dito, si Menahem na anak ni Gadi ang naging hari ng Israel. Siya ay naghari sa Samaria ng ilan? Uy, nakarami siya. 10 taon. yung ganitong kagrabing hari, di ba, na kahit buntis ay ipapabiyak niya para masiguradong mamatay yung bata. Di ba, na nasa sipan, pag biniyak mo yung tiyan ng nanay, di ba, na nabuntis, so mamamatay din yung nanay, mamamatay din yung bata. Ganon siya kasadista, di ba? Hindi enough na patayin na lang yung patayin na lang yung nanay, kundi pati yung laman ng tiyan ng nanay, kailangan masigurado niyang patay. Ganun siya kasama, no? Sabi dito, tulad ni Jeroboam, ang idol niya, anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. So marami yung mga hindi kalugod-lugod kay Yahweh na ginawa rin niya, no? Sabi dito, sa panahon ni Menahem, ang Israel ay sinalakay ni Haring Pul ng Assyria. Nagbigay sa kanya si Menahem ng 35,000 kilong pilak upang makuha ang suporta nito sa pagpapalakas ng kanyang pagkahari sa Israel. Nasaan na kaya yung mga di ba? Yung mga pilak na ito, no? Ano tawag doon? Nasa kailaliman na siguro, 'di ba, ng dagat o kaya ng mga ng lupa, 'di ba, yung mga kayamanan na alam mo sinasamba ng mga walang pagkakilala sa Diyos sa kapanahunan na iyon, no? Kahit naman sa atin ngayon, 'di ba, maraming sumasamba sa pilak, sa ginto, 'di ba? Pero wala naman yan din kabuluhan, 'di ba, pagdating po ng panahon. Ito nga, mga 35,000 kilo. So, grabing dami nito, no? At ibinigay niya kay Menahem, sabi dito, para matipon ang halagang ito. Anong ginawa niya? Hiningan niya ng tigli 50 pirasong pilak ang lahat ng mayayaman sa Israel. Ang lahat ng may tigli 50 pirasong pilak. Diba? So maraming mayaman sa Israel, no, sa kapanahon na yon. At ibinigay sa hari ng Assyria. Dahil dito, hindi sinakop ng Assyria ang Israel. So politically, alam mo yon, political strategy, 'di ba, yung kanyang ginawa. Kasi wag na tayong magpasakop. Huwag na tayo magpasakop, huwag na tayo makipaglaban. Matatalo din lang tayo kasi matindi itong hari ng Assyria na si Pul, 'di ba? Matindi ito, no? Para hindi na tayo magka-problema, mag-submit na lang tayo, 'di ba, sa kanya, no? So ganun po yung kanilang ginawa. Ang iba pa, sabi dito, ang iba pang ginawa ni Menahem ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. The same thing, namatay siya at inilibing, at ang anak niyang si Pekahiyas ang humalili sa kanya bilang hari. So laging may hahalili, laging may papalit. Pero yung papalit ay magiging mabuti ba siya o magiging mas masama siya, 'di ba, na hari, no? Nang ikalimampung taon ng paghahari ni Asarias, malapit na, no? 52 siya, tapos ikalimampung taon na ito, nagbago na naman, 'di ba, yung hari ng Israel, no? Sabi dito, naging hari ng Israel si Pekahiyas na anak ni Menahem, no? Magiging mabuti ba siya? Siya ay naghari sa Samaria ng 2 taon. 2 taon lang, 'di ba, yung kanyang paghahari. Bakit? Tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Alam mo yun, kung babalik tanawin natin, mga kapatid, kung ilang taon na yung nakakaraan, 'di ba? Magmula nung nag-rule itong si Jeroboam, pero alam mo yun, what a disgrace to his name
na kahit tayo sa kapanahunan po natin ngayon ay ipinapakilala sa atin ng scripture na yung taong ito hindi talaga siya naging mabuti kahit kailan. 'Di ba? Kasi ibinulid niya ang Israel sa pagkakasala sa Panginoon. Hindi, uulitin natin, hindi yun nawawala, 'di ba? Yung kwento na ito sa mga susunod na generation mula sa atin, 'di ba? Kahit magkandamatayan na tayo kasi hindi naman nawawala yung salita ng Panginoon, ito pa rin yung kanilang mababasa. Makikilala nila si Jeroboam na grabe lang yung pagsalansang, 'di ba, sa Panginoon. Grabe yung kanyang ginawa. Grabe yung resulta, 'di ba, ng kanyang ginawa. Alam mo yun na kahit ilang libong taon na yung nakararaan, 'di ba, ay ipinapakilala siya, 'di ba, sa atin ng Diyos na yung bawat pagbubulid ng kasalanan, 'di ba, ng ibang tao na hindi sumunod sa Panginoon, 'di ba? Kaya nga yung example natin, yung alam mo yun, yung ministry natin, kapag naging sanhi pala tayo ng pagkakasala ng iba. Sa New Testament sinabi din niya yan, 'di ba? Hindi ito mabuti. Hindi ito nakakabuti, 'di ba, sa atin, no? Anong ginawa niya? Ginawa niya mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Si Peka na anak ni Remalias, isa sa mga opisyal sa hukbo ni Pekahiyas, ay nakipagsabwatan sa 50 taga-Gilead laban kay Pekahiyas, no? Gano na magpapatayan na naman. Pinatay nila si Pekahiyas sa loob ng nasasakupan ng palasyo ng Samaria, at si Peka ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Pekahiyas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel, no? It's the same thing. Parang nakakapagod ding di ba? Pag-aralan yung mga buhay nila kasi parang wala naman tayong wala tayong makukuhang yung relief. Puro na lang ganito, 'di ba, ang nangyayari sa mga hari ng Israel. Yung sa 10 tribes. Kasi ganyan kabigat, mga kapatid, ang buhay ng mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon. Kaya tayo nababurden din, 'di ba, as we continue to study. Kasi bakit hindi sila sumunod, 'di ba, sa Panginoon? Bakit ang hirap-hirap nilang magpakumbaba, 'di ba, sa Lord? Mabigat yung buhay sa kanila, 'di ba? Kaya nga, if my people will humble themselves and pray, 'di ba, may pangako po yung Panginoon sa bawat naghahumble, 'di ba, at naghumihingi, 'di ba, sa kanya ng kapatawaran. So ganun pa rin yung mangyayari. Nang 52 taon ng paghahari ni Asarias sa Juda, 52 taon, ito mag-e-end na rin itong si Asarias, na hari ng sabi dito, naging hari ng Israel si Peka na anak ni Remalias. Siya ay naghari sa Samaria ng 20 taon, no? Madami din to, 20 years. Anong ginawa niya? Hindi rin siya naging kalugod-lugod. Grabe yun, 20 years kang magro-roll tapos hindi ka kalugod-lugod kay Yahweh. Anong klaseng pamamahala yung i-execute mo sa Samaria? 'Di ba, sa Israel kapag ganitong hari, 'di ba, yung magro-rule. Sapagkat sabi dito, tinularan din niya ang kasamaan ni Jeroboam na anak ni Nebat na siyang umakay sa Israel para magkasala. Sa panahon ng paghahari ni Peka, ang Israel ay sinalakay ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria, at nasakop nito ang Ijon, Abel, Bet-Maaka, Janoa, Kedes, Hasor. Itong Hasor meron pa sa kapanahonan, no? Natin, Gilead at Galilea. Nandito pa yung mga to. At ang buong Neftali, dinala niyang bihag ang lahat ng naninirahan doon. No, dinala niyang bihag ang lahat ng naninirahan doon. Nang 20 taon ng paghahari ni Jotam sa Juda, si Uzzias na anak ni Ela ay nakipagsabwatan laban kay Peka. Pinatay niya ito at siya ang humalili bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Peka ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. So, mabigat lang talaga siya sa dibdib, di ba? yung mga hari ng Israel, no?
Lahat naman, tayo kapag sumusunod tayo sa Panginoon, nabibigatan din tayo doon sa mga disobedience. Di ba yung mga hindi sumusunod sa Lord? Kaya wag din tayong mag-disobey sa sa Lord, mag-disobey sa iglesia kasi mabigat talaga siya mga kapatid, no? Magiging kabigatan ito ng mga kapatid. Magiging kabigatan ito ng mga kapatid, magiging burden ito, 'di ba, ng mga kapatid. At lahat ng mga disobedience, alam po natin walang pinalagpas si Yahweh pagdating po sa disobedience. Tapusin na lang po natin para 16 na bukas, no? Nang ika-2 taon ng paghahari ni Peka na anak ni Remaliah sa Israel, naging hari ng Juda si Jotham na anak ni Azarias. So nag-entay itong si Azarias, 52 years siyang nag-reign. 25 taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 16 na taon, no? So at least mas matatagal din yung mga reign ng mga hari sa Juda, no? At sabi dito, anong ginawa nitong si Jotham, no? Ang kanyang ina ay si Herosa na anak ni Sadok. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ay, salamat, di ba? Salamat at may kalugod-lugod ulit sa Juda sapagkat sinundan niya ang mabuting halimbawa ng kanyang amang si Azarias. No, gayunman, meron na namang gayunman, hindi rin niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan kaya't nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala ng mga handog at sa pagsusunog ng mga insenso roon. Siya ang nagpatayo ng pintuan sa gawing hilaga ng templo ni Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Jotham ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang panahong iyon, ang Juda ay ipinasalakay ni Yahweh kina Resin. No? Kasi nga hindi niya ipinagiba, di ba, yung mga Diyos-Diyosan? Kina Resin ng Syria at Peka na anak ni Remaliah. Ano na to, no? Laban-laban na. Namatay si Jotham at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Umalili sa kanya ang anak niyang si Ahaz. Matindi yung pangalan na yon, di ba? Ahaz, magiging Ahaz ba siya? Di ba, na susunod sa Panginoon or susuway din sa Lord. So malalaman natin 'yan bukas. So ang sa atin mga kapatid, ang final say po natin dito, 'di ba, na kapag nag-disobey talaga tayo sa Panginoon, walang mabuting idudulot nito sa atin at sa mga taong nasa paligid natin. Pero pag mag-obey naman tayo sa Panginoon, it will be a blessing to us, to our family, and to the people around us. Kaya mas mabuti lang. Kasi ang pagsunod, laging may may kaakibat na pagpapala. So yun po mga kapatid ng ating lesson at ito-type ko na lang po yung ating question. Erev Tov po. Magandang gabi po.